Habang gulat na gulat si Alicia sa kanyang nakita, napatanong si Rude kung natagpuan na ba niya kung nasaan si Eita. Agad naman niya itong itinanggi dahil naputol ang kanyang pangitain sa kalagitnaan. Ngunit mayroon siyang nahanap na bakas tungkol sa kinaroroonan ni Eita, kaya masigla niyang sinabi na maaari nilang simulan ang paghahanap doon. Matapos niyang sabihin yun, bigla siyang nanghina, nabahala si Rude at agad siyang tinanong kung ayos lamang ba siya. Napabuntong hininga si Alicia bago sumagot na bahagya lamang siyang nahihilo dahil sa kanyang ginawa. Bigla namang nagsalita si Tanis at sinabing hindi na nakapagtataka yun, ang impormasyong nagmumula sa World Tree ay tunay na nakapanghihina. Sinabi rin niya kay Rude na malamang ay pagod pa ito mula sa huli nilang laban, kaya mas mabuting tapusin na muna nila ang lahat para sa araw na yun. Natuwa naman si Alpine, habang nagpasalamat ang kanyang ama na nalampasan nila ang krisis. Sa ngayon, ang kailangan nila ay magpahinga muna. Sumang-ayon ang lahat nang marinig ito. Sinabi rin ni Tanis na siya na ang mag-aayos ng kanilang matutuluyan at magkikita na lamang silang muli sa ibang araw. Habang nakaharap sila sa mismong core ng World Tree, nagpasalamat si Tanis sa kanyang anak dahil sa lahat ng kanyang ginawa. Matapos ang matinding labanan, sa wakas ay nakapagpahinga na rin ang lahat. Dahil sa matinding pagod mula sa laban, mahimbing na natulog ang karamihan. Ngunit sa labas ay mayroon pang dalawang gising. Nagawa pa nilang magluto ng inihaw na karne ng halimaw habang sabik na hinihintay ang kanilang pagkain. Ito ay dahil niluto na nila ang lahat ng pagkaing dala ni Rude mula sa iba't ibang uri ng halimaw na kanyang napatay. Nang makita ito, natuwa si Almira dahil kabilang doon ang halimaw na siya mismo ang tumalo. Lalo pa siyang nasiyahan nang malaman na dinalhan siya ni Rude ng karne mula sa labirinto. Ipinaliwanag naman ni Rude na ayaw niyang sumugal sa maaaring mangyari kung makalimutan niyang kunin ang karne ng mga halimaw. Hindi maiwasang matuwa ni Almira habang sinasabi na hindi pagmamalabis na sabihing handa siyang maglakbay kasama siya para lamang matikman ang mga ganitong pagkain. Pinatahimik naman siya ni Rude at sinabing huwag siyang masyadong maingay. Dahil dito, excited niyang sinabi na dapat na silang magsimulang kumain. Agad namang nilantakan ng dalawa ang mga pagkaing inihanda ni Rude. Nasarapan si Almira sa mainit na sabaw na kanyang hinigop. Humanga rin siya sa malambot at makatas na tekstura ng karne, pati na sa masarap at malasang sopas. Para sa kanya, lalo na ang karne ng uod ang pinakamasarap. Sumang-ayon naman si Rude. Aniya, ang dinurog na sabaw ng halimaw ay perpektong humahalo sa matapang na lasa ng karne. Ibang-iba ito kumpara nung kinain nila yun bilang croquette sa labirinto. Hindi makapaniwala si Almira nang marinig yun, habang bahagyang kinabahan naman si Rude. Napangiti si Almira at sinabing mukhang nag-enjoy pala itong magluto ng halimaw habang wala siya. Dahil dito, agad na nagpaliwanag si Rude, hindi niya raw mapigil ang gawin yon dahil matapos nilang talunin ng Floor Lord ay naubos ang napakarami niyang mana. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay pinabayaan na muna siya ni Almira. Binalaan siya ni Almira na sa susunod ay huwag kalimutang magtabi rin ng mga sangkap para sa kanya. Agad namang tumango si Rude at sinabing naiintindihan niya. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Rude habang tinitingnan ang pagkain. Nakakamangha na ang lasa nito ay maaaring magbago ng husto dahil lamang sa paraan ng pagluluto. Pagkatapos ay may naalala si Rude tungkol sa Guardian Dragon of the Volcanic City na nabanggit ni Tanis. Patuloy namang kumakain si Almira habang sinasabing huwag na nilang pag-usapan ang mga ganoong walang kwentang bagay dahil nakakasira lamang ito ng gana sa pagkain. Dahil dito, agad na humingi ng paumanhin si Rude, hindi lamang siya mapalagay tungkol sa bagay na yon. Sa sandaling yun ay may naramdaman silang presensya sa kanilang likuran. Napahinto ang dalawa sa kanilang ginagawa. Napatanong si Almira kung sino ang naroon. Mula sa loob ng kagubatan ay lumabas si Tanis at humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanilang hapunan. Agad namang tumayo si Rude at lumapit dito, saka nagtanong kung ayos lamang ba ang kanyang kalagayan. Samantala, tinawag naman siya ni Almira na matandang lalaki at sinabing hindi magandang libangan ang pagsilip sa pagkain ng iba. Muling humingi ng paumanhin si Tanis at sinabing may nais lamang siyang pag-usapan. Naunawaan naman ito ni Rude dahil nailahad na niya rito ang kanyang sikreto, kaya natural lamang na maging mausisa ito. Napatingin si Tanis sa kanilang pagkain at napansing isa itong sikat na putahe mula sa mga halimaw. Mukhang masarap nga ito. Hindi makapaniwala si Almira nang marinig yon. Sinabi niyang hindi niya alam kung magugustuhan ito ang lasa, ngunit kung interesado ito ay maaari naman itong sumubok. Ngunit umiling si Tanis, hindi niya gagawin yon dahil sawang-sawa na akong maging halimaw. Pagkatapos ay tinawag niya si Rude at biglang lumuhad sa kanyang harapan. Sinabi niya na hindi lamang isang beses kundi 2 beses siyang nailigtas ni Rude noong siya ay naligaw ng landas.
Yumuko siya ng malalim sa kanyang harapan, bagay na ikinagulat ni Rude. Tunay siyang nagpapasalamat sa kanya dahil sa kanyang tapang at determinasyon. Samantala, natawa si Almira nang makita yon dahil napakabihira para sa isang elf ang yumuko ng ganoon. Nauutal namang pinigilan siya ni Rude habang inalalaya nitong tumayo. Humingi muli ng paumanhin si Tanis, nang makita niya raw muli si Rude, naalala niya ang kanyang nakaraan bilang isang adventurer. Doon niya inamin na ang dati niyang kapareha ay isang tao na may mga matang kasing tapat ng kay Rude. Namula naman si Rude sa hiya nang marinig yun, habang sinabi ni Tanis na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit naaakit si Alicia sa kanya. Nag-alok naman si Tanis ng tulong at sinabing kung mayroon man siyang maitutulong ay huwag mag-atubiling sabihin ito. Inamin naman ni Rude na kakaiba talaga ang kanyang mga kakayahan. Bigla namang nagsalita si Almira at tinawag si Rude. Pagkatapos ay itinuro niya si Tanis at sinabing isa itong gumagamit ng kakayahang kahalintulad ng isang monster tamer. Ipinaliwanag niya na pagdating sa paggamit ng mga kakayahan ng halimaw, maituturing na veterano si Tanis, kaya iminungkahi niyang ito ang dapat samanay kay Rude. Natuwa naman si Tanis nang marinig yun at sinabing masaya siyang makatulong sa ganoong bagay. Hindi naman maiwasan ni Rude ang mabigla sa mga nangyayari. Sa sandaling yun, kumuha si Tanis ng isang nilalang mula sa loob ng kanyang damit na tinatawag na hitokusari at ipinakita ito kay Rude. Tinanong niya kung nakain na ba niya ang ganitong uri ng halimaw. Hindi nag-atubiling sumagot si Rude ng oo, medyo mapait sa simula, pero habang umunguya ay lalo itong sumasarap. Nabigla naman si Tanis sa sagot na yun dahil hindi naman niya itinatanong ang lasa nito. Pagkatapos ay iniabot niya ang nilalang kay Rude at ipinaliwanag na kontrolado na niya ngayon ang potensyal na taglay ng halimaw na ito. Dahil dito, si Rude ang pinakamainam na taong makakaunawa rito. Natuwa naman si Rude dahil upang matalo si Eita ay kailangan niyang maging mas malakas, kaya inaasahan niya ang tulong nito. Masaya rin si Tanis sa pagiging tapat at prangka ni Rude. Pagkatapos ay nagpalabas si Tanis ng isang magic circle sa lupa, ibinanggit niya na napakaraming istorbo rito para sa pagsasanay. Samantala, napatulala si Rude sa kanyang nakita, ang portal ay isang nakatagong patio na nagdadala sa sinumang pumasok dito sa isang lihim na espasyong protektado laban sa anumang panlabas na panghihimasok. Tinanong ni Tanis si Rude kung pamilyar siya sa kakayahang yun. Agad namang tumango si Rude at naalala niyang minsan na itong ginamit ng isang respetadong manlalakbay. Habang dahan-dahan silang pumapasok, ipinaliwanag ni Tanis na madalas niyang ginagamit ang lugar na iyon upang sanayin ang mga manlalakbay na nasa kanyang pangangalaga. Dagdag pa niya, kung magpapatuloy ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga taong kanyang naturuan, wala nang higit pang makapagpapasaya sa kanya. Pagpasok nila ay namangha naman sina Rude at Almira sa kanilang nakikita. Hindi rin makapaniwala si Almira sa lawak ng lugar. Masaya siyang kumilos sa paligid at naging interesado sa kakayahang ito dahil maaari siyang magpakawala ng buong lakas nang walang inaalalang pinsala. Pagkatapos ay iniabot ni Tanis kay Rude ang nilalang na hawak niya at sinabing maaari na silang magsimula. Kaagad niyang ginamit ang kakayahang Awakening of Verdant Green, kasabay nito ay nagliwanag ng matindi ang nilalang. Ilang sandali lamang, napakaraming galami ang lumabas mula rito at dahan-daang binalot si Tanis sa isang teknik na tinatawag na green-covered exterior. Unti-unting binalot ng mga galami ang kanyang mga braso hanggang sa maging isang matibay na baluti. Nabuo rin ng isang helmet na tumakip sa kanyang ulo. Nang makita yon, hindi maiwasan ni Rude at Almira ang mamangha. Ipinaliwanag ni Tanis na napakahirap gamitin ang kakayahang yon, ngunit kapalit nito ay napakalaki ng kapangyarihang ibinibigay nito. Ibinanggit din niya na kinakailangan nitong lubos na ma-master, dahil dito, sabi niya habang nakatingin kay Rude, ituturo niya sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol sa kakayahang ito. Nang makita ni Rude ang pagbabago sa anyo ni Tanis, hindi niya maiwasang mamangha. Agad niya itong tinanong kung ang kakayahang yun ba ang tinatawag na magic armor, at agad namang tumango si Tanis bilang pagsang-ayon. Ipinaliwanag ni Tanis na isa siyang monster tamer, nakaharap na siya ng hindi mabilang na mga halimaw, at sa lahat ng mga ito, ang pinaka-versatile na nakita niya ay si Hitokusari. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kapangyarihang taglay niya, sa kanyang kamay ay lumitaw ang likas na berdeng mahika na nagpapabilis sa paglaki ng mga halaman, kasabay ng isang berdeng exoskeleton na kayang manipulahin ang mga halamang yun upang makabuo ng baluti. Iminungkahi niya kay Rude na subukan din niya ang kakayahang ito. Sa sandaling yun, agad na ginamit ni Rude ang Verdant Green Magic at ang Green Exoskeleton. Biglang sumulpot ang napakaraming baging mula sa lupa at nagsimulang bumalot sa kanyang katawan. Dahan-daang gumapang ang mga ito mula sa kanyang mga kamay hanggang sa kanyang mga paa.
Nang makita ito ni Almira, hindi niya napigil ang matuwa at maging interesado sa kakaibang kakayahan. Samantala, tahimik lamang na napangiti si Tanes habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbabago ni Rude. Nang matapos ang kanyang transformation, labis ang kanyang paghanga sa kakayahan ng bagong baluti. Hindi na nagsayang ng oras si Tanes, agad niyang sinabi kay Rude na magkaroon sila ng isang magaan na sparring, at masiglang pumayag naman si Rude. Si Tanes ang unang umatake, mabilis at malakas niyang ibinagsak ang kanyang sandata, ngunit agad itong nasalag ni Rude gamit ang kanyang espada. Nang si Rude naman ang sumubok umatake, sumigaw pa siya na papasok siya mula sa gilid. Ngunit sa mismong paghakbang niya, may kakaibang nangyari. Bigla siyang napalipad sa ere dahil hindi niya makontrol ang lakas ng kanyang bagong baluti. Pagbagsak niya sa lupa ay lumikha ito ng napakalakas na impact. Nang makita yun ni Almira, hindi niya napigil ang humalakhak sa tawa. Agad namang tumayo si Rude, napahawak sa kanyang ilong, at sinabi na susubukan nilang muli. Muli niyang inihanda ang sarili para sa sparring, ngunit sa sandaling sumugod siya, muli siyang bumagsak sa lupa at nabasag ang kanyang magic armor, habang lalo lamang siyang pinagtatawanan ni Almira. Tumayo si Rude at napahawak sa kanyang ulo, hindi siya makapaniwalang mas mahirap pala itong kontrolin kaysa sa inaakala niya. Halos natanggal na ang lahat ng bahagi ng kanyang baluti, natawa si Tanes at sinabi na kung ganoon lang kadaling gamitin ang kakayahang yun, matagal na sana siyang nawalan ng trabaho. Idinagdag pa niya na bagamat maaaring gamitin ng tao ang mga kakayahan ng isang halimaw, napakahirap naman ng tunay na pagmaster sa mga ito. Napatingin si Rude sa kanyang magic armor at nagtaka kung paano ito nagagawang gamitin ni Tanes ng napakadali. Biglang nagsalita si Almira at sinabing ang dahilan ay ang pagkakaiba ng kanilang istruktura, agad naman itong sinang-ayunan ni Tanes. Naguluhan si Rude at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaibang yun. Ipinaliwanag ni Tanes na ang green envelope ay nangangailangan ng napakapinong manipulasyon ng mana. Bukod pa rito, si Hitokusari ay isang halimaw na likas na bihasa sa paggamit ng kakayahang yun, kaya napakahirap para sa isang tao na makontrol ito. Sumang-ayon si Rude, na pagtanto niyang kahit kaya niyang i-absorb ang isang kakayahan, ibang usapan na ang tunay na pagmaster nito dahil nangangailangan ito ng matinding pagsasanay. Napatawa si Almira at pabirong tinanong siya kung ano ang balak niyang gawin, dahil mukhang magiging kawili-wiling libangan yon. Nang marinig yun, biglang natahimik si Rude habang nakatitig kay Almira. Napatingin naman si Almira sa kanya at nagtaka kung ano ang kanyang iniisip. Maya-maya ay ngumiti si Rude at sinabing mayroon siyang magandang ideya. Ilang sandali pa ang lumipas at makikitang masayang nakahiga si Almira sa damuhan habang pinagmamasdan ang sparring ni Rude at Tanes. Sa gitna ng laban, napansin ni Tanes na kawili-wili ang bagong konseptong sinusubukan ni Rude. Sumang-ayon si Rude na mahirap manipulahin ang baluti habang nakabalot ito sa kanyang buong katawan, ngunit naniniwala siyang kaya niyang kontrolin ang ilang bahagi nito. Kasabay nito, bigla niyang inihampas ang kanyang buntot kay Tanes, nagawa naman itong salagin ni Tanes gamit ang kanyang espada. Ito ang dahilan kung bakit kanina pa pala nakatitig si Rude kay Almira, kinopya pala nito ang ideya ng paggamit ng buntot sa labanan. Habang nagpapatuloy ang kanilang bakbakan, sinabi ni Tanes na tama ang naging ideya ni Rude dahil pinalalawak nito ang kanyang mga opsyon sa pakikipaglaban at akmang-akma ito sa kanyang estilo. Buong kumpiyansang sinabi ni Rude na tapos na siya sa bahaging iyon ng pagsasanay. Tumalon siya sa ere at ginamit ang tail reinforcement, buong lakas niyang inihampas ang kanyang buntot kay Tanes. Nagawa man itong salagin ni Tanes, bakas sa kanyang mukha ang tindi ng impact, at tuluyang nabali ang kanyang espada. Dahil dito, bumagsak si Tanes sa lupa, pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang magic armor at ipinaliwanag na ginamit ni Rude ang bigat ng buntot upang direktang tamaan ang berdeng exoskeleton. Idinagdag pa ni Tanes na kung ipagpapatuloy ni Rude ang paggamit ng Monster Devo Uring Eye Seeker, malaki ang posibilidad na maabot nito ang mas mataas na antas. Lumapit si Rude at inalalayan si Tanes na makatayo, nagpasalamat siya rito, ngunit ngumiti lamang si Tanes at sinabing masyado pang maaga para magpasalamat. Iminungkahi ni Tanes na kung gusto niyang mas ulit ang mga skill-based na pag-atake, kailangan muna niyang palakasin ang kanyang pundasyon sa martial arts. Nang marinig yun, naalala ni Rude ang pakikipaglaban niya kay Alicia at napagtantong ang martial arts na ginagamit nito ay itinuro rin pala ni Tanes. Agad namang sinabi ni Tanes na napakahirap ng kanyang pagsasanay at tinanong si Rude kung handa ba siya rito. Masiglang ngumiti si Rude at buong kumpiyansang sumagot, "Siyempre, kakayanin niya ito, kahit ano pa ang mangyari." Makalipas ang ilang sandali, tuluyan ang napagod si Almira sa kakahintay habang nagpapatuloy ang kanilang pagsasanay.
Nang matapos ang lahat, lumabas ang dalawa sa portal, inaalalayan ni Rude si Tanes habang nagpapasalamat sa kanya sa naging pagsasanay, ngunit sinabi ni Rude na siya ang tunay na dapat magpasalamat dahil napakarami niyang natutunan. Ngumiti si Tanes at ipinaliwanag na ang lahat ng itinuro niya ay mga pangunahing kaalaman pa lamang. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may biglang magsalita at tanungin sila kung seryoso ba sila sa kanilang ginagawa. Paglingon nila ay nakita nila si Alicia. Halatang naiinis ito dahil nagsanay sila nang hindi siya isinama. Masayang binati ni Rude si Alicia ng magandang umaga at pabirong sinabi na palihim lamang silang nagsagawa ng isang training session, pagkatapos ay tinanong niya kung maayos na ba ang pakiramdam nito. Napabuntong hininga na lamang si Alicia bago sumagot ng oo at nagpasalamat sa kanyang pag-aalala. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Uncle Tanes at sinabing gusto rin niyang sanayin siya, agad namang pumayag si Tanes. Sa sandaling yun ay biglang dumating si Rero habang nagmamadaling tinatawag ang kanyang Panginoon na si Tanes. Agad siyang tinanong ni Tanes kung ano ang nangyari, habang habol ang hininga, sinabi ni Rero na may masamang balita. Nababahalang iniulat niya na inatake ng hukbo ng kabisera ang Greenoth. Nang marinig yun, lahat sila ay nabigla, lalo na si Tanes. Samantala, sa kabisera ng Greenoth ay nagtipon ng mga elf kasama si Alpine. Pagdating ng hukbo ng kabisera, agad na sinabi ni Alpine na hindi yung lugar para sa kanila at inutusan silang umalis. Ngunit ngumiti lamang ang pinuno ng hukbo at sinabing napakabagsik naman ang kanyang sinabi. Ipinaliwanag ni Alpine na ang Greenoth ay isang autonomous district na kinikilala ng kasunduan ng lungsod, kaya hindi nila kukonsintihin ang anumang panghihimasok mula sa kabisera. Tumango ang pinuno ng hukbo at sinabing nauunawaan niya yun, bilang paggalang sa dakilang pantas na si Tanes. Ipinagkaloob ng pamahalaan ang autonomiya ng lupaing yun. Bahagyang nainis si Alpine at diretsahang tinanong kung ano ang kanilang tunay na pakay, ipinaliwanag ng pinuno na nakatanggap sila ng kapani-paniwalang impormasyon. Ayon sa ulat, may isang taong gumagawa ng ipinagbabawal na pagkain mula sa mga halimaw at nagtatago raw sa Greenoth. Sandaling natahimik si Alpine bago mariing sinabi na wala silang ganoong tao sa kanilang lupain at hiniling niyang magpakita sila ng ebidensya. Ngunit hindi naniwala ang pinuno, ipinaliwanag niyang bagamat may autonomiya ang Greenoth, mawawalan yun ng bisa kung nagtatago sila ng isang kriminal, idinagdag pa niyang hindi niya irerekomenda ang pagsisinungaling. Dahil sa paratang na yun, nagalit si Alpine, mariin niyang sinabi na isa yung malaking kalapastanganan, bilang pinuno ng tribo, siya mismo ang nagsasabing walang ganoong tao sa kanilang lupain, kaya inutusan niyang umalis na sila. Nagalit din ang pinuno ng hukbo at tinawag silang mga barbarong mababang uri. Dahil dito, galit na napasigaw si Alpine at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit nagkunwari lamang ang pinuno at sinabing wala naman siyang sinabing masama. Pagkatapos ay ipinahayag niyang hindi sila naroon upang makipagtalo, naniniwala siya sa impormasyong natanggap nila at magsasagawa pa rin sila ng paghahalughog. Agad na tumutol si Alpine at sinabing hindi niya kukonsintihin ang ganoong kawalang galang na aksyon, ngunit mariing iginiit ng pinuno na hindi na ito usapin ng pagpapahintulot. Ayon sa kanya, ang pagtanggi ni Alpine sa kanilang paghahalughog ay katumbas ng pagdedeklara ng digmaan laban sa kabisera. Habang tumitindi ang kaguluhan sa ilalim ng kagubatan, tahimik na pinagmamasdan ni Rude at Alicia ang mga nangyayari mula sa likod ng mga puno. Nagulat si Rude nang makita niya ang mga tauhan ng simbahan mula sa kabisera. Ibinanggit naman ni Alicia na mukhang nalantad na ang sekreto ni Rude bilang isang monster eater. Dahil sa pagkabahala, tinanong ni Rude si Tanes kung ano ang dapat nilang gawin. Dapat ba nilang subukang makipag-usap sa kanila, ngunit iminungkahi ni Tanes na mas mabuting iwasan muna ang mga ito. Iginiit naman ni Rude na kung maipapaliwanag niya ng maayos ang sitwasyon, marahil ay mauunawaan nilang hindi siya mapanganib. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Tanes na para sa simbahan, hindi mahalaga kung tao man o halimaw ang lumabag, ang pagkain ng halimaw, na ipinagbabawal sa kanilang banal na kasulatan, ay isa ng napakalaking kasalanan. Nang marinig yun, napagtanto ni Rude na pareho lamang ito ng sinabi noon ni Augustus. Dahil dito, nabahala rin si Alicia at nagtanong kung ano na ang susunod nilang gagawin. Hindi nagdalawang isip si Tanes at sinabi niyang kailangan nilang tumakas, bago pa sila simulang hanapin, dapat ay makaalis na sila sa Greenoth. Sandaling nag-alinlangan si Alicia dahil hindi pa siya nakapagpapaalam kay Alpine. Isa pa, hindi naman talaga ang pagtakas ang kanyang estilo. Ngunit bigla na lamang sumigaw si Almira at tumalon habang sinasabing mas mabuti pang harapin na lamang niya ang mga ito at isa-isang pabagsakin. Habang pinipigilan nila si Almira na huwag gumawa ng ingay, napalingon ng isa sa mga sundalo sa kanilang direksyon.
Agad nitong sinabi sa kanyang pinuno na may narinig siya sa kabilang dako. Dahil dito, kumilos ang pinuno, sinabi niyang nagtitiwala siya sa kanyang tauhan at kailangan pa rin nilang gawin ang kanilang tungkulin sa paghahanap. Narinig ito ni Alpine at agad na nagsabing imposible ang kanilang gagawin. Wala nang nagawa si Alpine kahit pa sinubukan niyang pigilan sila. Ipinaliwanag ng pinuno na kailangan nilang siyasatin ang lugar dahil hindi lamang ang Monster Eater ang kanilang hinahanap. May natanggap din silang impormasyon na si Alicia, dating miyembro ng Trajectory of Heaven, ay kasama nito ngayon. Inutusan niya ang lahat na huwag ibaba ang kanilang pagbabantay. Ngunit biglang napahinto ang mga sundalo nang may hamarang sa kanilang daraanan. Dumating ang tatlong elf na minsang binugbog ni Almira kasama ang pinagsanib na kanilang kapangyarihan. Hinarap nila ang mga sundalo gamit ang kanilang pinagsanib na kapangyarihan at tinanong kung bakit nila hinahanap ang sinasabing Monster Eater. Pagkatapos ay pinagsabihan ni Pizarro ang hukbo ng kabisera. Sinabi nilang nakahanay ang mga ito na parang mga gansa at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa liblib na lugar ng frontier. Tinawag pa nila ang mga ito na mga mayayabang na sunod Sonyeran at mariing sinabing wala silang kilalang halimaw na kumakain ng mga halimaw. Nainis ang mga sundalo sa kanilang narinig at agad silang tinawag na mga walang hiya. Ngunit biglang napahiya ang elf nang sumigaw ang kanyang dalawang kapatid mula sa likuran. Isiniwalat nilang nagpapanggap lamang siyang matapang. Nang lumitaw ang halimaw noon, labis daw siyang natakot kaya hindi man lamang siya makalabas ng bahay at umiiyak pa. Dahil dito, galit na nagpaliwanag si Pizarro na hindi siya natatakot, hindi lamang siya makagalaw noon dahil sa kanyang mga natamong sugat. Nainis ang pinuno at hinawakan ang kanyang sandata. Sinabi niyang wala siyang pakialam kung sino sila at inutusan silang umalis ng tahimik. Ngunit dinilaan lamang sila ni Pizarro at nagbiro na hindi sila sumusunod sa utos ng mga tao. Bigla namang dumating si Alpine at galit na sinabing tumigil na sila. Samantala, mula sa likod ng mga puno ay tahimik lamang na pinagmamasdan ni Rude ang buong pangyayari. Nagulat siya nang dumating ang tatlong elf, napatawa naman si Almira at sinabing talagang pinapatulan ng mga batang yun ang kahit sino. Wala na raw talagang pag-asa ang mga ito. Sinabi ni Tanes na yun na ang kanilang pagkakataon, inutusan niya si Rero na dalhin ang lahat sa isang ligtas na lugar, at agad naman itong sumunod. Ipinahayag ni Tanes na siya na ang bahala sa sitwasyon, nagpasalamat si Rude, habang nag-aalala namang pinayuhan ni Alicia ang kanyang tiyuhin na huwag ipagsapalaran ng sarili. Nakahanda na ang grupo na umalis, inakay sila ni Rero sa lihim na daan habang tinatawag pa nila si Almira na sumunod na. Samantala, sabay-sabay namang sinalakay ng tatlong elf ang mga sundalo gamit ang kanilang pinagsanib na kapangyarihan. Naging alisto ang pinuno, sa isang mabilis na galaw ng kanyang sandata, agad niyang napabagsak ang halimaw na kanilang ipinatawag. Nang makita yon, nanlaki ang mga mata ng tatlong elf sa pagkagulat. Sinamantala naman ng mga sundalo ang pagkakataon at agad silang sinipa upang patahimikin. Bumagsak si Pizarro sa ibabaw ng kanyang mga kapatid at galit na sinabing alam ba nila ang maaaring mangyari kapag inatake sila. Napasigaw naman si Alpine at sinubukang pigilan ang lahat. Iginiit niyang hindi niya hahayaang magkaroon ng kaguluhan sa loob ng Greenoth. Ngunit sinabi ng pinuno na huwag siyang magkamali, hindi sila ang nagsimula ng kaguluhan, pinaalis lamang nila ang mga hangal na hamarang sa kanilang daan. Galit na sumigaw si Pizarro at sinabing kalokohan ang kanilang ginagawa kaya papatayin niya ang lahat. Sa sandaling yun, may biglang dumating at nagsabing narinig niya ang ingay kaya naparito siya upang tingnan ang nangyayari. Laking gulat ng lahat nang makita nilang si Tanes pala yun. Hinawakan niya ang balikat ni Pizarro at kalmadong tinanong kung ano ang kaguluhang nagaganap. Nagulat ang pinuno nang makita ang dakilang pantas na si Tanes, na bahala siyang nagtanong kung bakit ito naroon. Gayong akala niya ay matagal na itong patay. Seryosong tinanong ni Tanes kung may problema ba kung buhay pa siya. Agad namang itinanggi yun ng pinuno at ipinaliwanag na hindi pala mapagkakatiwalaan ang mga tsismis. Ngunit ipinagsawalang bahala yun ni Tanes, sinabi niyang nagkakamali naman ang lahat ng tao at sa kanya tinanong kung bakit sila naroon sa Greenoth. Ipinaliwanag ng pinuno na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang taong lumalabag sa ipinagbabawal na gawain ng pagiging Monster Eater. Nagkunwaring walang alam si Tanes, tumingin pa siya kay Alpine at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng Monster Eater, sumunod naman sa kanyang palabas si Alpine at sinabing wala rin siyang alam sa kanilang tinutukoy. Ngunit hindi nagpadaig ang pinuno, sinabi niyang kahit dakilang pantas pa si Tanes, kung may itinatago ito ay hindi siya magpapakita ng awa. Hindi naman natinag si Tanes at malamig na tinanong kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin sa salitang awa.
Pagkasabi nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang isang monster tamer. Sa isang iglap, nagsilabasan mula sa lupa ang napakaraming halimaw. Nagulat ang lahat nang mapagtantong napapalibutan na sila ng mga halimaw. Agad namang kumalma ang pinuno at humingi ng paumanhin sa kanyang sinabi. Ipinaliwanag niyang nais lamang nilang magsagawa ng imbestigasyon batay sa impormasyong kanilang natanggap at wala silang balak makipaglaban. Sinabi ni Tanis na wala rin silang balak labanan ang kabisera. Papayagan nila ang paghahalughog sa Greenoth, bagay na ikinagulat ni Alpine. Tumingin si Tanis sa pinuno at sinabing ang mga chismis ay hindi dapat basta pinaniniwalaan. Nagpasalamat naman ang pinuno sa kanyang pagiging makatarungan. Dahil dito, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na halughugin ang buong Greenoth, at kaagad silang kumilos. Nag-aalalang tinawag ni Alpine ang kanyang ama. Ipinaliwanag naman ni Tanis na nakalabas na sina Rudd sa pamamagitan ng lihim na daan kasama si Rero, kaya wala na siyang dapat ipag-alala. Nang marinig yun, agad na naisip ni Alpine si Alicia. Sa kabilang dako, mabilis na tumatakbo ang grupo palayo sa Greenoth, humingi ng paumanhin si Rudd sa lahat ng kaguluhang kanyang naidulot, ngunit sinabi ni Rero na hindi yun totoo dahil siya ang naging tagapagligtas ng Greenoth. Habang tumatakbo, napaisip si Alicia kung paano nalaman ng simbahan ang tungkol sa kanya. Sinabi naman ni Rero na napaka-perpekto ng tiyempo ng pangyayari. Mula sa kanilang likuran ay nagsalita si Almira, hindi raw siya naniniwalang isang elf ang naglabas ng impormasyong yun dahil napakabilis ng lahat, 70% ang posibilidad na si Eta ang may kagagawa nito. Biglang may naisip si Alicia, ayon kay Almira, malaki ang posibilidad na may koneksyon si Eta sa simbahan ng kabisera. Nanlaki ang mga mata ni Rudd sa narinig at bigla siyang napahinto, na ikinagulat ni Alicia. Makalipas ang ilang sandali ay napangiti siya. Kung may koneksyon nga si Eta sa simbahan, napakaseryosong usapin nito, ang simbahan, na dapat sana'y tagapangalaga ng kapayapaan at kaligtasan ng mga tao, ay tila may itinatagong lihim. Ipinaliwanag ni Alicia na hindi niya alam ang buong detalye, ngunit marami na siyang narinig na masasamang chismis tungkol sa simbahan. Dagdag pa ni Almira, wala nang mas mapanganib kaysa sa mga taong may kapangyarihan na ginagamit ito sa maling paraan. Dahil dito, nagngit-ngit sa galit si Rudd, napagtanto niyang mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa kanyang inaakala. Bigla namang nagulat ang lahat nang may dumating sa kanilang harapan. Ngunit nang makita nila kung sino yun, napangiti silang lahat. Dumating pala sina Ursula at Alpine gamit ang isang portal. Nagulat si Rudd at agad na nagtanong kung ayos lang ba si Alpine dahil naroon ang hukbo ng kabisera. Tumango si Alpine at ipinaliwanag na ang kanyang ama ang naiwan upang bantayan ang mga ito. Nang marinig yun, natuwa si Alicia. Nag-aalala kasi siyang baka hindi na niya ito muling makausap o makapagpaalam. Pagkatapos ay may inilabas si Alpine na isang kumikinang na bagay at iniabot ito kay Alicia, at sinabi na mayroon siyang gustong ibigay sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong kung mayroon din bang nais ibigay si Alicia sa kanya.